Ang National Bureau of Investigation na ang mag-iimbestiga sa umunoy engkwentrong nangyari sa Atimonan sa Quezon kung saan 13 ang namatay. Alinsunod dito sa bagong utos mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Bago nito ay pinagulong na ng PNP fact-finding team ang kanilang investigasyon sa nangyari. Nais nilang matukoy kung may nilabag nga bang rules of engagement. Mula sa Atimonan sa Quezon, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Mel, katatapos nga lang nung isinagawang reenactment ng fact-finding committee ng PNP, dun mismo sa pinangyari yan ng engkwentro sa may Atimonan, Quezon. Pero ngayong hapon lamang, base sa isang text message mula kay Justice Secretary Laila De Lima, sinabi daw mismo ng Pangulo na NBI na ang naatasang magsagawa ng investigasyon. Pero sa kabila nito, Mel, ay hindi naman daw masasayang yung fact-finding na ginawa ng PNP dahil isusumiti pa rin ang mga findings kaugnay sa mga armas at mga sakyang sangkot sa NBI. Kanina sa isinagawang sa enactment ay pinuesto ang mga kunwari sasakyan, pinuesto rin yung mga operatiba kung saan daw sila noong engkwentro at tinanong naman ni Police Chief Superintendent Federico Castro, chair ng fact-finding committee, ang ilan sa mga opisyal na kasama sa naturang engkwentro. Nais daw malaman ng fact-finding committee kung tumutugma ba ang sitwasyon sa mga naunang statement ng mga na-involved sa engkwentro. Nais din daw malaman ng naturang investigasyon kung may mga nalabag ba sa tinatawag na rules of engagement. Samantala, bukod sa umuugong, Mel, na rabout, ay kumakalat din ang mga balibalita sa Anggulong Weteng. Isa ito sa maaring patunguhan ng investigasyon kung masakaling ma-establish na hindi lehitimo ang nangyaring shootout sa nangyari. Inaalam din ang balibalitang may nawawala daw malaking pera o halaga ng pera mula sa mga suspect. Kagabi pa, Mel, nasa Camp Nacar sa Lucena City ang fact-finding team na binuo ng PNP para sa investigasyon. Nagsimula kagabi ang pagtatanong sa mga pulis at sundalong nakapwesto raw sa checkpoint na pinaputukan daw agad ng mga suspect. Pati ang mga miyembro ng SOCO, Mel, ay tinanong rin kaugnay ng kanilang investigasyon. Narito ang ilan sa naging pahayag ni Police Chief Superintendent Federico Castro, chair ng naturang komite. Have already made our report to our Director of the IDM on the violations of police operations procedures in as far as the establishment of checkpoints, ganon. So, nandun na po, it will be our Director of the IDM to come up with give the details of the findings that we have. Our initial findings. Kaugnay naman, Mel, sa mga sinasabing anggulo, partikular yung sinasabing rob out, pati dun sa sinasabing involvement sa wedding, isa raw sa mga inaasahan na maaaring makapagbigay linaw sa naturang investigasyon ay mismong si Superintendent Hansel Marantan na nasugatan sa engkwentro. Nagpapagaling pa raw ito. Pero nakausap daw kanina ni Provincial Director De Leon si Colonel Marantan at itinanggi raw nito ang involvement sa nasabing wedding at sa sinasabing rabout. Ito ang pahayag ni Provincial Director De Leon. Tumawag po sa atin si Superintendent Manantan dahil nga sabi ninyo meron siyang kapatid na involved doon. Immediately he denied it and I directed him to submit his affidavit to that effect. Well, ito mga nakaraang araw ay sinabi nga ng pulisya na grupong nakaengkwentro nila ay mga miyembro umano ng sindikatong Viximan Group. Pero sa panayam natin kanina kay Provincial Director De Leon, sa kanya daw maikling stint bilang Provincial Director sa kanyang probinsya dito sa Quezon, ay minsan daw ay hindi nila nakaengkwentro ang naturang grupo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.